Nagsisimula ang ating video sa isang magandang bulaklak. Sa sahig na kulay puti at may makikita rin tayong isang lalaki na duguan habang nakatayo ito at hirap na. Hirap na tila ba nagkaroon ng matinding labanan at ang magandang kulay puting bulaklak ay natuloan ng dugo at habang nakatayo ang ating bida sa matinding labanan at makikita rin natin ang mga nakalaban ng ating bida na mga lalaki na nakahandusay sa lapag at duguan sa sahig at sabi ng ating bida na wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin sa kanya ng iba at panito ako ang papatay sa aking ama. Makikita natin ang isang paaralan sa maaliwalas na araw at habang nag-aaral ang ating bida may mga maiingay na mga bully. Na habang may binato itong lalaki sabi naman ng matabang lalaki na dalhin nila ang lalaki mamaya sa likod ng tindahan. Tinanong naman ng kausap nito bakit ang tall unang. Yun sabi naman ng pangit na matabang lalaki habang pinapakita ang tattoo nito. Ano ba ang iniisip mo kukunin ko ang lahat ng perang mayroon siya at sabi naman ng kanyang kausap siya narinig ko na nabubuhay ang lalaking yun namumuhay mag-isa kasama ang kanyang ama sa kanilang inuupahan bahay. Paano naman siya magkakapera sabi ng matabang lalaki. Napakatanga mo talaga kapag mas mahirap ang isang pamilya mas pinapahalagahan nila ang kanilang anak at inespoil nila ito. Wala naman mangyayari sa atin kung kukunin natin ang pera niya sa kanya at ang kanyang pamilya ay walang kapangyarihan at ang kanilang existence ay dapat lang gamitin lang ng iba at sabi panang matabang lalaki uubusin ko ang lahat ng pera ng lalaking yun habang nagtatawanan ang mga bully at bigla namang lumapit ang ating bida na tila ba naiirita na sa ingay ng mga lalaking nakaupo at tinanong naman ng matabang lalaki ano ang gusto mo mangyari. Bigla namang umatake ang ating bida sa matabang bully. Makikita naman natin natatamaan sa mata ang matabang bully ng ballpen na ginamit ng ating bida bilang pangsaksak sa nakaupo na lalaki. Nang matamaan na nga sa mataang matabang bully ay nagsisigaw ito at bumagsak ito sa sahig sa sobrang sakit na kanyang dinanas sa pagsaksak ng ating bida sa kanyang mata. Pagkatapos ng pangyayaring ito maririnig na pinagsasabihan ng ating bida ng kanilang guro, persigido ka sa iyong pag-aaral sa loob ng 3 taon tapos gagawin mo ito ngayon. Hindi ka naman biktima sa pangbabuli. Bakit mo ito ginawa habang nakaupo naman ang ating bida at pinagsasabihan ng kanyang guro. Hindi kita matutulungan kung wala kang sasabihin. Hindi ito mareresolba kung mananatili ka lang na tahimik. Sabi naman ng ating bida sa mahinang boses dahil napaka ingay nila. Hindi naman ito narinig ng kanyang guro. Kaya sabi ng kanyang guro ano may sinabi ka ba? Kaya inulit ng ating bida ang kanyang sinabi. Napakaingay nila kaya ko yan na nagawa at ang pangalan ng ating bida ay Kang Pildo. Pagkatapos ng usapan nila ng kanyang guro maririnig natin ang mga kaklase ng ating bida na nag-uusap-usap sa pangyayaring iyon. Sabi ng isang kaklase ni Kang Pildo narinig niyo ba ang usap-usapan? Nagawa niya yun dahil sinusubukan niyang mag-aral ngunit napakaingay nila kaya nagawa niya yun. Tanong naman ng isa talaga ba at habang binag-uusapan naman si Kang Pildo ay makikita natin ang ballpen na ginamit niyang pangsaksak sa matabang bully at wala naman pakisa. Pinagsasabi ng kanyang mga kaklase tuloy lang ito sa kanyang ginagawa at sabi ng kanyang mga kaklase mukhang isa siyang psychopath. Sabi naman ni Kang Pildo sa kanyang sarili wala akong paki kung ano ang tatawagan nila. Sa akin wala akong pakialam kung ano ang aking gagamiting pamamaraan. Kung meron akong gustong bagay kukunin ko ito kahit ano pa man ang mangyari. At sa susunod nga na panel makikita natin na may isang lalaki na may sinasabihan sir malapit na po ang oras ng iyong meeting. Makikita nga natin dito si Kang Pildo bilang isang public prosecutor. Sabi nito sa lalaki sige pupunta na ako doon at yun rin ang dahilan kung bakit ako nakarating dito. At ganito sa isang malaking gusali ay makikita natin na sinisimula na nilang talakayin ang patungkol sa Cianhua Group. Ang isang bagong kampanya ang kanilang negosyo at kanilang mga branch. Meron din sa iba-ibang sektor ang kanilang profit sa nagdaang taon 500 billion. At lumalaki ito ng napakabilis. Sabi naman ng kanilang boss wala naman akong nakikitang problema. Sabi naman ni Kang Pildo wala kayong makikitang problema kung titignan mo lang ngunit hindi yun ang kaso. Ang Cianhua
Group ay hindi ordinaryong kumpanya at ang kanilang gang ay pinapalawak ang kanilang impluwensya at kapangyarihan. At makikita rin natin dito kung sino-sino ang kasali. Sa Cianhua Group ang kanilang mga leader ay si Kang Chawok, si Kang Taegu at si Kang Mo, at ang kanilang mga miyembro naman ay si Lee Won-kum, si Park Shin-nam, si Cheo Janggay at si So Nam-bong. Ang problema ay lumalaki. Sila, ngunit ang numero din ng kanilang krimen ay tumataas. Regular din nilang binablackmail at sinasaktan ng pisikal ang hamarang sa kanilang daraanan nila. Hindi rin sila nag-aalinlangang pumatay. May rason din kung bakit patuloy pa ring lumalawak ang kanilang impluwensya. Kahit nasa lahat na ginawa nilang krimen ang taong sumusuporta sa kanila ay si Kang Il-do. Nagtataka naman ang mga tao at hindi makapaniwal, di ba isa siya sa presidential candidate, at habang tinapos naman ng boss ni Kang Il-do ang pagpupulong ay sinabihan naman si Kang Il-do ng kanyang boss na gusto siyang makausap. Nang nagsialisa na ang ibang tao sa pagpupulong, ay naiwan naman si Kang Il-do at nagkaroon ng maikling katahimikan at bigla namang nagsalita ang boss ni Kang Il-do. Wag mo naman sabrahan ang sarili mo sa pagtatrabaho. Dahil ba ito sa promos iyon o may nagbayad sa iyo na subaybayan sila o anuman? Tinanggi naman ito ni Kang Il-do. Gayon, bakit ka nahuhumalan sa kasong ito? Nalipat naman ang eksena habang kinakausap ni Kang Il-do ang kanyang ina. Hindi ito obsession, ginagawa ko lang ang trabaho ko na mag-imbestiga sa mga krimen na nangyayari. Oo, alam ko, ngunit gusto kong wag mo nalang intindihin ang isang ito, sabi naman ni Kang Il-do sa kanyang ina. Wala akong magagawa, pakiusap ina, bumalik ka, may mga bagay pa akong kailangang gawin. Il-do, nakikiusap ako. O baka hindi na kita mapipigilan? Nagulat naman si Kang Il-do. Anak, makinig ka sakin bilang iyong ina, kahit ngayon lang nakikiusap ako, bumalik naman sa kasalukuyan. Nagsalita naman si Kang Il-do. Wala akong rason, ginagawa kulang ang trabaho ko. Alam ko na magaling ka sa trabaho. Ngunit hindi lang ikaw ang nagtatrabaho dito. Si Kang Il-do ay isang presidential candidate. Pag ang mga bagay-bagay nagkamali ay ang buong public prosecutor office ay magkakaroon ng problema sa hinaharap na presidente. Wala ka naman pakialam sa sinasabi ko, ngunit ang buhay nating ay nakataya rito. Bigla naman namang tumawag si Kang Il-do sa telepono ng boss ni Kang Il-do. Sinagot naman ito agad ng boss ni Kang Il-do na Ayla ba maamong aso, at habang patuloy na nag-uusap ang dalawa sa telepono, ay wala naman paki si Kang Il-do, at habang naghanda namang umalis si Kang Il-do at bago pa man makalabas si Kang Il-do sa pintuan ay tinawag siya ng kanyang boss. Kung hindi mo pa ba natatanggap ang mensahe na ang iyong ina ay namatay na? Nang marinig naman ito ni Kang Il-do ay nanlisik ang mga mata nito at nalipat naman ang eksena sa isang gusali kung saan may burol. At may makikita rin tayong nakasulat na hindi tumatanggap ng bisita ayon sa kagustuhan ng pamilya, at makikita rin natin kung sino ang nakaburol ay ang ina ni Kang Il-do. Habang inaalis na ang mga gamit sa burol ng ina ni Kang Il-do ng mga di kilalang mga lalaki, nagsalita naman ang kalbong lalaki. Hindi pa 3 araw, ayos lang ba naalisin natin agad ito? Sabi naman ng isang boss nila. Kahit nga langgam wala rito, ano pa ba ang punto? Patagilan ito. Habang nag-uusap naman ang dalawang lalaki ay may nagtanong naman na isang lalaki kung ano ang gagawin niya sa larawan na hawak-hawak niya. Pasiga naman sumagot ang boss nila, kailangan pa ba ang itanong yan? Itapon mo na lang yan agad naman. Sinunod ng lalaki ang sinabi ng boss niya, at habang inaalis nila ang mga gamit sa burol ay dinaanan lang at inapakan ang larawan ng ina ni Kang Il-do. Habang patuloy naman nilang inaalis ang mga gamit sa burol ay may makikita tayong isang tao na naglalakad, at napansin naman ito ng boss ng mga di kilalang mga lalaki, at ang taong naglalakad ay papunta sa larawan na tinapon ng lalaki. Kanina tinignan naman at sinigawan nila ang lalaking na nakatayo at tinigtignan ang larawan, at sabi pa ng lalaki, hindi kami tumatanggap ng bisita. Hindi mo ba kami naririnig? At makikita natin ang ID ng lalaki. At ito pala ang ating bida na si Kang Il-do bilang public prosecutor. Kinabahan naman ang dalawang lalaki nang makita nila ito, at tinanong ni Kang Il-do kung paano namatay ang kanyang ina, at lumipat ang eksena sa piernarya. At makikita natin si Kang Il-do na naglalakad at napansin
Naman ito ng lalaki sa pierinarya at sabi nito mukhang pinakialaman na ito ng mga nakakataas wala akong malaman. At makikita natin ang autopsy report at sabi ni Kang Pildo habang kinukuha autopsy report ng kanyang ina. Ang tao ay pwedeng magsinungaling ngunit ang dokumento ay hindi at nilagay niya ang autopsy report sa bulsa ng kanyang damit at bumalik ang eksena kung saan naghahanda ang mga lalaki na makipaglaban kay Kang Pildo habang tinitignan ni Kang Pildo ang autopsy report at sabi nito ang lahat bang ito ay nesesaryo at sabi pa ni Kang Pildo sa lahat ng ginawa niyo ay segurado ako na hindi man lang siya nakasigaw at makikita nga natin kung papaano pinatay ng mga lalaki ang ina ni Kang Pildo kung saan ay walang tigil nila itong pinagsasaksak. At makikita natin sa mga kutsilyo nilang ginamit ang mga dugo ng ina ni Kang Pildo at makikita natin na may hawak-hawak itong isang bilog na bagay na para bang isang botones at nilunok niya ito habang unti-unti na siyang namamatay at sabi naman ng isang lalaki tapusin. Nyunayan at linisin ang mga ebidensya at makikita natin ang mga dugong nagkalat sa sahig habang patuloy naman na pinagsasaksak ng mga lalaki ang ina ni Kang Pildo ay bumalik naman tayo kung saan sinabi ni Kang Pildo alam na ginawa niyo ang lahat sa inyong trabaho. Ngunit may nalimutan kayong isang bagay habang namamatay siya ay may nilunok siyang isang bagay kung saan nabara ito sa kanyang lalamunan may sininyasan naman ang boss ng mga lalaki upang pigilan si Kang Pildo at lumapit naman ito kay Kang Pildo at tinanong nito si Kang Pildo kung meron siyang warrant at patunay na sila ang pumatay sa ina ni Kang Pildo at habang nakapatong naman ang kamay ng lalaki sa balikat ni Kang Pildo nagsalita naman si Kang Pildo umalis na. Kayo rito habang nagiging mabait pa ako sa inyo habang sinasabi naman ito ni Kang Pildo ay hinawakan niya ang daliri ng lalaki at walang sabi-sabi ay bigla niya itong binali sumigaw naman ang lalaki habang hinahawakan niya ang kanyang kamay kung saan binali ang kanyang daliri ni Kang Pildo at naghanda pa ng isang pag-atake. Si Kang Pildo kung saang tumama ito sa mukha ng lalaki. At pagkatapos nito ay sabi ng boss ng mga di kilalang mga lalaki mukhang gumawa ka ng malaking pagkakamali. At habang sinasabi niya ito ay may kinuha siyang isang patalim sa kanyang tagiliran at bigla itong naghanda ng pag-atake kung saan ay naiwasan naman ito ni Kang Pildo at nakapaghanda naman si Kang Pildo upang pag-counter-attack sa lalaki at makikita natin na tatama ito sa noo ng lalaki at nang tumama na nga ang atake ni Kang Pildo at bumagsak na sa sahig ang lalaki maangas. Naman na sinabi ni Kang Pildo mukhang ikaw ang gumawa ng malaking pagkakamali at makikita natin sa noo ng lalaki ang nilunok na bagay ng ina ni Kang Pildo at sabi pa ni Kang Pildo ay hindi ko nararamdaman na ginagawa ko ito nang naaayon sa batas at sabi pa ni Kang Pildo sa galit na ekspresyon habang naghahanda naman ang mga di kilalang mga lalaki makipaglaban simula ngayon. Gagawin ko na ang sarili kong pamamaraan ng sinumang hamarang saking daraanan ay mamatay at napunta naman ang eksena na kung saan nagkaroon ng pagtitipon ang mga kapatid ni Kang Pildo na si Kang Tego ang pangatlong anak ng Sianhua Group at sabi nito narinig ko na pinagbubagbag niya ang lahat sa burol wala ba kayong gagawin at ang pangalawang anak naman na si Kang Mo hindi ito magiging maganda sa darating na presidential election meron ba tayong dapat gawin bago pa maging magulo ang mga bagay-bagay at habang si Kang Chawok naman ang panganay sa magkakapatid ay tama sila hindi lang dapat tayo maupo at manood lang ama at tinanong nito ang kanilang ama ano ang gagawin namin ama kay Pildo habang ang ama naman nila ay nakaupo ay nalipat ang eksena kung saan bata pa si Kang Pildo at ang kanyang ibang mga kapatid at makikita natin ang mga asong pinatay nila sa sahig at sabi ng ama ni Kang Pildo patayin niyo si Kang Pildo tulad ng ginagawa natin kung sino man ang hamarang sa ating daraanan ay mamatay kahit pamilya pa at makikita natin kung sino ang ama nila na si Kang Ildo na banggit kanina ni Kang Pildo kung saan ay isa rin itong miyembro ng National Assembly likod ni Kang Ildo ang kanilang family portrait at dito na nagtatapos ang ating video.